happy morning po, Mr. Pogi na pala. Ayun, so sir, grabe po, pinaiyak niyo po kami kanina. Talaga, naiyak kayo, ma'am. Yes, ang ganda. Alam niyo, ano yan, ma'am? Impromptu. I just thought about it nung nakaupo ako bago ko mag-speech. Sobrang na-touch po kami. Ang ganda po ng story ninyo. Salamat. Yan. So gusto namin alamin kung papaano po ninyo yun nahugot at narating nyo po yung itong pinakamataas na rank sa buong mundo. Hindi lang Pilipinas, di ba po? Buong universe, ma'am. Kasi Opo, walang universe. plantilla ng Scientist 5 sa buong universe. Yun mismo. Kaya proud na proud po Ako, thank you tayo. very much. Yan, kaya bilang mga media po, kami po ay sumusuporta and gusto din po namin malaman mula sa inyo para ma-inspire din po yung ating mga kababayan at masundan naman din po kayo. Alright, sir. Moji Kiwis Santos. So, bakit Moji Kiwis muna? Doon tayo sa name mo. Sige, ma'am. Actually, Mujikiwis is a Native American Indian name po. No? Parang Pocahontas yan. Ganun. Pero wala po sa dugo. No? Ako'y purong Pilipino. Nanay ko po ay Tagalog. Tatay ko po ay purong Kapampangan. Nung bata-bata po yung father ko, mahilig siyang magbasa ng mga literature. So galing po yun sa poem. At dahil Native American Indian name siya, may meaning. No? Ibig sabihin po ni Mujikiwis God of Winds. Yun. Ang pangalan pala na ito may ibig meaning. sabihin, may meaning and gagawa naman pala ng maganda rin sa Sana. ating bansa. So ito na nga po yun, Opo. sir. Imagine niyo po, tinatawag po na Scientist 5 rank to academician. Sir, pakipaliwanag yon. Ano ba yung ibig sabihin ng Scientist 5 rank? Gaano ito na dapat gaano ito na maintindihan nating kababayan kung kahalaga yung ganitong klaseng rank na ito? Opo. Well, sa lingid po sa kaalaman ng iba, meron po tayong tinatawag na Scientific Career System in Government. Opo. Ito po yung nagbibigay ng rank kung saan pwede kang maging Scientist 1, 2, 3, 4, 5. Ano po? Ito po ay binibigay sa mga permanent government employee na gumagawa po ng science and technology at meron po silang master's or PhD. Now, kailangan lang po ninyong makuha ay mga points, no? Sa mamamagitan po ng publication at patent. At once na-reach nyo po yung points, no, pwede po kayo maging Scientist 1 to Scientist 5. Now, promotion po ito. No? Ibig sabihin, with those rank, tataas po yung ating mga salaries. No? Ibig sabihin, you can check it up. Scientist 1 is SG, salary grade 26. Scientist 5 is salary grade 30. So, very substantive po ang magiging salary ninyo. And marami pa pang iba siyang benepisyo. Now, more than the salary actually and benefits, kailangan po natin ng maraming career scientists na merong Scientist 1 to 5 rank. Bakit po? Kasi po, we believe na para po tumaas yung antas ng Pilipinas, magkaroon ng maraming trabaho, magkaroon ng sapat na pagkain, kailangan po natin ng mga siyentista. Kasi ang siyentista po, siya po yung magbibigay ng mga informasyon para sa ating policy makers, kung anong dapat, fisheries management for example, at mga teknolohiya para po maging productive po yung ating bansa. So, it goes without saying, very, very important po na maraming scientists sa Pilipinas. Unfortunately, medyo konti po yung scientista natin sa Pilipinas compared sa ating neighbors. So, kailangan po natin mag-double time. Yun nga po, sir, nakaka-inspired kayo kasi konti lang po, pero ang lakas ng loob ninyo para magbuhos po ng panahon. And katulad sa kanina sinabi nyo na yung asawa mo, nasa States pa ng ganon. Sir, paano mo ito nahugot? At bakit fisheries po yung inyong naisip na itulong? Alam nyo, ma'am, in what I've seen, no, over the years and 28 years in government service na, you know, ang Pinoy, ma'am, matatalino talaga. Matatalino. No? May konti lang tayong problem pagdating sa focus. Medyo dahil sa talino niya, ang dami niyang naiisip. Wala siyang natatapos. Pero once na-focus siya, ma'am, kasi ganun din po ako dati. Dati, sabog-sabog. Napunta ako sa Japan, natuto ako mag-focus. And then that's the time po na unti-unting nakita nyo nag-transform yung aking career. To me, kayang-kaya po ng Pilipino. Sky's the limit sa kanya. Kailangan lang niyang mag-focus. And disiplina. At disiplina.
Kasi po, alam niya yung gagawin niya. Alam niya kung paano siya tutulong. No? Kailangan lang niyang mag-focus. So, wala pong dahilan sa bawat Pinoy na makakarating po ng Scientist 5 na kagaya ko. Kasi nga po, nasa kanya na yung talento, dyan na po yung suporta ng gobyerno, nakita po natin. Complete attendance po, yung Civil Service Commission Head, yung DOST Secretary, nandyan po sila. Ano pong ibig sabihin yan? And tanggap po nila na pogi kayo, sir. Nandyan na pong lahat ng environment. Opo. Kukunin na lang natin mga Pilipino. I encourage everyone really to go into the scientist. So, parang sinasabi niyo po, sir, na ang simula ay nasa atin. Yes, so, yung exactly. gobyerno ay nandyan lang. Nandyan na. Alright. So, Nandyan na po yung sistema. Nandito po kami para magtulong, mag-mentor. No? Kailangan lang po ng bawat isa na mag-take ng first step and then pwede namin kayo. alright, sir. Total nabanggit niyo po yung first step. So, ano po yun? Okay, ano po yun? Yung mga nasa gobyerno na at wala pang masters and PhD, mag-masters and PhD. Kung meron kang masters and PhD, mag-umpisa na silang mag-publish at bumuo ng points. Yung wala pa sa government, yung mga pag-graduate pa lang, no? Kunin niyo yung civil service niyo, no? And then apply kayo sa government na nagsa-science and technology. And then eventually, you can become career scientist. Alright, sir. Tama po ba yon na kapag nag-apply na po sila, lubusan na silang magtiwala at kasi lubusan na sila magtiwala kung sakaling mag-apply na po sila. Opo. Kasi 'di ba po, sir, may nababalita yung ibang mga scientist natin. Parang takot sila na ibigay nila yung kanilang kaalaman sa gobyerno. Ayaw mag-submit ng kung anong mga ano ba tawag doon, sir? Mga findings, Opo. mga results. So yun po ba'y tama? Yeah, well, as scientists po, trabaho natin, lalo na pag nasa gobyerno, is to really to provide information. Para po magamit, hindi lang ng scientist, but ng lahat. Ano po. So, wag po silang matakot. Tsaka meron naman po, kung may mga teknolohiya silang na-develop, may mga proseso naman po yan, like patent, na hindi mawawala sa kanila yun. Kaya wag sila matakot. Wag silang matakot. In fact, kailangan po nilang mag-push. Ito pa po sasabihin ko. Yung wife ko nga nagkasakit. Dahil kailangan ko siyang pagamot, kulang ang sweldo dito. So, kailangan kong aalis. Pero dahil may scientific career system, no? Sufficient na po yung aking income. So, hindi ko na kinailangan umalis ng bansa. Magstay dito. So, for others, no? Hindi nyo na kailangan mag-abroad. Maging scientist na lang tayo. Sufficient na po para makabuhay ng pamilya, magkaroon ng decent na life. Alright, thank you so much. And sir, ano pa po yung naging karanasan natin na hindi po natin malimutan na maaari rin na maging ma-inspired pa din po yung ating mga kabayan, yung nagsisimula, yung ginagawa niyo po itong proyekto niyo. Actually, ma'am, hindi ko po pinangarap actually na maging, never in my dreams na maging scientist 5. Okay. But yun nga, Ginagawa mo through lang yung hard work, best. through doing my best, naging ganun siya at pwede pala. So, I think for many, na yung Scientist 5, dahil nakuha ko, I'm not even the best, no, hindi po ako cum laude, but the thing is, if you're just focused and determined, meron ng parang pattern sila. Meron na silang template kung saan pwede palang maging Scientist 5, kayang maabot po yun. And more than that, please, maging career scientist po kasi kailangan po kayo ng bansa na. Alright, sir. So, hindi rin totoo, di ba, sir, na nakakapangit? Ang pogi nyo nga, di ba po? Siyempre po naman. Kwento ko lang mabilis, ma'am. Baka hindi nyo pa narinig. Bakit, Doc Pogi? Kasi po, merong pinangalang isda po sa akin. Ano yun? Ang pangalan po ay Chilidoperca santosi, ang scientific name. Ang official English name niya ay Pogi Perchlet. Totoo po ito. You can check the website. Makita niyo po yung paper. Now, kaya po pag narinig nyo, no, sa mga nakikinig, pag sinabing Doc Pogi, hindi naman siya Pogi kasi may pinangalan sa kanyang isda. Yun po yung sasagot natin. Pero pag nagsabi naman na Doc Pogi, Pogi naman talaga siya, huwag na po kayong kikibo. Ibig sabihin, mag-agree na lang po kaya, no? Okay po ba? Okay, sir. Hindi naman ang ibig sabihin na pogi talagang physically pogi. Yung pagiging Pwede bang yung positibo. physical na lang, ma'am? Ayun nga pala. Yung pagiging positibo nyo po. Mas maganda yung physical. Physical na nga. Aray ko, sir. Sir, yung pagiging positibo yun. Ganun ba yun? Na hindi siya boring ang maging scientist. Di ba po? Pwede yan. Kaya Tama po nakakapogi yun. talaga. Talaga, ma'am.
Kaya yun po yung ibig sabihin doon, ganun. di ba, sir? Hindi, gusto pa rin physical na lang. Sa inyo na lang yung yung heart. Sa inyo na lang yung mga emosyon. Gusto ko ba? Pero yung Ay, para sir, papaayos talagang na lang yung face. tanggap na rin po ni Sec Nograles na pogi kayo. Oo, eh. kasi So, narinig na in-announce niya na po. kasi yung talk ko na yung pogi perch like yung isda. So, ano na po yun? Official na po siya Official na, kanina. sinabi niya na po, Oo, official. kaya wala na pong pwedeng Wala nang kumontra dyan. pwedeng kumontra. Ay, alright. Oh, wag lang makamaano na siya. Bigla. Alright, sir. Ano pa po yung maaari natin na mailagay sa ating isipan na talagang mahalaga ang mga scientists sa bansa bago po tayo magtapos? Mayroon po kayong mensahe pa sa kapwa ninyo scientists and government po natin at sa pamilya na dapat palang sumuporta? Alright. Well, unang-una sa mga nasa government na permanent, na nandyan nag-work in science and technology, no? Hintayin namin kayo sa scientific career system. Push na natin yan. And if you need help, mentoring, paano ba yung step by step, nandito lang po kami mga career scientists na tutulungan kayo. So, message lang po. Para naman dun sa mga mag-a-aspire, no? Wala pa sa government, please do so. This is kung naghahanap kayo ng career path, consider nyo to. Kasi really, it's a very good career path. Na, sa totoo lang, alam nyo, hindi siya unlimited yung rank per se. Kasi once makakuha tayo ng points, bibigyan kagad tayo ng sweldo ng DBM. So, hindi nyo po problema ang budget. Nandyan siya. Alam nyo yung pag nag-career scientist ka, nagsa-science ka na, tutulungan mo na yung communities mo, at the same time, matutulungan mo pa yung family mo, mabubuhay mo sila. So, saan pa kayo? Dito na kayo. And again, andito lang kami to help you, to mentor you. Reach out lang. Alright. So, nakakapogi nga na, sir. Thank you so much Thank you, po. ma'am. Magbabiral ba yan, ma'am? Thank you. Sige, thank you, thank Alright, you. so yan po si Dr. Pogi, si Dr. Mojikiwis Santos, ang ating first ever scientist B-rank in the universe. Ito po ay supported ng SCS-DOST. Magandang buhay muli and happy morning everyone. Ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser, para sa mas pinaganda at makatotohanan ng mga balita tungkol sa buhay, agrikultura, negosyo, sensya at teknolohiya. Kaya narito tayo sa PICC para sa ating happy news sa sensya at teknolohiya. Nakapanayam din natin si Miss Luningning Samarita Domingo, ang ating Director ng National Academy of Science and Technology and Executive Secretary ng SCS or SCC, na kung saan ay kasunod din rito ang ating Secretary ng Department of Science and Technology na walang iba kundi si Dr. Renato Solidum Jr. At makakapanayam din natin ang ating chairperson ng CSC na walang iba kundi si Attorney Carlo Nograles, ang ating secretary. Alright, at meron din po tayo makapanayam na isa pang scientist na awarded din po sa atin. At yun po ay magbibigay din sa atin ng inspirasyon at kilalanin kung sino pa yung mga naging bisita para sumuporta dito sa ating mga scientifico sa ating bansa, at lalo na yung mga iba-ibang ahensya ng ating gobyerno na talagang binibigyan ito ng panahon para po nang sa ganun ay dumami pa na ma-inspire na ating mga kababayan ng ating mga scientist sa bansa ay kailangan upang makatulong sa pag-angat ng ating ekonomiya dito sa ating bansa. Happy morning to all. Magandang araw. Makaagam na araw sa lahat. Kami po'y masaya ngayon sapagkat ngayon ang araw na investiture ng first ever na Scientist 5 sa buong Pilipinas. At wala pong iba yon kundi si Dr. Mojikiwis Santos, ang ating Doc Bugi. Kasi pinangalan yung isdang Doc Bugi sa kanya. Yun po. So, meron din po kasabayang mga nabigyan ng rank na scientist, career scientist 1, and also may mga na-upgrade ng rank.
So we are happy for them, and more power to our researchers, scientists. Madami po sana mag-join sa scientific career system. Yung po kaninang mga naandito at siyang kumakanta ay mga scientist researchers din po. Inaasahan kong they will also be one of those who will join us sa scientific career system. Happy morning po, Secretary. Happy morning! Alright, Sec, ano po yung masasabi natin sa ating bagong top Scientist 5 rank na si Mr. Moji Kiwis? And ano din po yung pwede natin maipaabot sa iba pa nating mga scientist sa bansa? Unang-una sa 40 years establishment ng ating scientific career system kung saan ang empleyado ng gobyerno na nakatuon sa siyensya at teknolohiya ay pwedeng umangat ang sweldo at hindi na kailangang maghintay ng mailagay pa sa ibang posisyon, ay talagang nangyari na sa araw na to yung conferment ng investiture ng ating Scientist 5. First ever Scientist 5 na ginawad ng scientific career system. Ito'y napakahalaga kasi dito natin pinapakita at pinaparangalan ang talagang trabaho, mga research ng ating mga kababayan na talagang makakatulong sa tao. Ang research ni Dr. Santos, Scientist 5, ay napakahalaga patungkol ito sa mga isda at paano ito mapapangalagaan at paano pa ito mapaparami. Alam naman natin na ang ating bansa ay may challenge pagdating sa food security at ang isa nga dito ay pagdating sa aquaculture. Kaya siguro makikita natin na napakahalaga ng mga scientists, mga engineers upang mapaigi ang buhay ng tao at meron din tayo mga itinalagang career scientist, no? At sa batch ngayon ay karamihan po sa kanila ay almost sa kanila ay galing sa ahensya under the Department of Agriculture. Dito po natin siguro i-request din ng ating mga scientista na pagdating sa kapakanan ng ating bayan, ng ating kababayan, na makipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng lipunan upang lalong magamit ang mga teknolohiya, mga resulta ng kanilang pag-aaral sa papaangat ng pagsasaka dito sa ating bansa. Alright, thank you so much po, Sec. Ngayon bilang Secretary po ng Department of Science Technology, ano po yung ngayon na maaasahan natin na suportahan pa po ng ating mga kababayan, and yung kumusta po yung pondo natin, sapat po ba para sa mga marami pang programa na mapakinabangan pa po natin? Okay, gusto ko lang naman, suporta natin sa scientist o suporta sa... Sa lahat din po, sa departamento ng DOST. Well, unang-una ang ating mga career scientists ay hindi lang galing sa Department of Science and Technology. Hindi pwedeng manggaling sa anumang ahensya ng gobyerno na gumagamit ng science and technology sa kanilang operasyon. Pagdating po sa ating scientific career system, ay binubuo po natin ng isang implementing rules and regulation na kahit siguro umabot na sila sa traditional na retirement age na 65, ayon sa batas, ay pwede pa silang magamit. At tinatapos po natin ng implementing rules and regulations na pwedeng hanggang 70 years old. Kasi sayang ang kanilang mga talino at makonsulta pa natin at magamit natin sa pag-i-improve ng agriculture sa iba't ibang sektor, no? At iba't ibang local government. Sa Department of Science and Technology naman, ay pag-iigihin pa natin na mahikayat ang ating mga empleyado ng DOST na merong isang pathway o paraan upang sila ay tumaas sa rangko, di kaya ay tumaas ang kita at maging successful din ang kanilang research sa pamamagitan ng scientific career system. So nakita na natin na marami nang nag-avail ng scientific career system sa Philippine Nuclear Research Institute, meron na rin sa Pag-asa. Siguro yung ibang mga ahensya na marami nagre-research ay kailangan makita kung ano mga kailangang gawin upang umabot sila doon sa threshold ng entry position na scientific career
system, Scientist 1. Alright. Bilang panghuli po, Sec, pang ilang rank po kaya ang DOST na makatulong sa pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa? Pang ilang ano? Rank. Walang ganun. Hindi, I mean, 10. Walang ganun na ranking. Ang Alright. DOST ay isang ahensya ng gobyerno na nagko-coordinate ng scientific and technological research and development and application ng science and technology ng kapartner natin na iba't ibang departamento ng gobyerno. So hindi yan nagra-rank. Ay, kung Kaya hindi padamihan ko ng padamihan ng gumagamit ng science and technology, syempre number 1 ang DOST. Pero walang ganung ranking. Pero ibig ko lang sabihin, sir, yung tulong kung sa 10, anong percent na talagang malaki ang bahagi ng DOST sa pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa. Sa 10, wala ako masasabing ranking, walang Wala ganong talaga. statistics kasi Number 1. walang ganon. Ang input ng DOST is to develop the technology. How this will be scaled up would need assistance from other departments. So, napakahalaga to. Alright. Thank you so much po, Sige. Sec. Thank you. Happy morning po, Sec. Morning. Alright, Sec, ano po yung masasabi natin dito sa event na ito yung naganap na parang proud tayo, no? Kasi yung top 5 po yung, rank Rank 5 5. yung ating scientist. Of course, we're very, very happy and proud. This is a very historic moment para sa scientific community natin. For the first time, the history po natin, nagkaroon na po tayo ng Scientist 5 rank. So that means it's a possibility na pwedeng ma-aspire for ng ating mga scientists, especially na yung mga pumapasok na sa scientist rank 1, 2, 3, and especially sa mga rank 4s. Right now, yung mga rank 4s, nag-aspire na rin maging rank 5. So this is really one way for us na ma-inspire sila na to enter into the scientific community, number 1. Number 2, to do really quality research and development para for the betterment of our country, our communities, our society, para mapakinabangan po ng ating bansa, ng ating mga kababayan. And for career progression na rin. It's also our way to make sure na mga scientists natin will stay sa Philippines, hindi na sila pupunta sa ibang bansa. We can use their talents, their research, their passion for science para sa ating bayan. We reward them with this rank and may security sila. So, ang biro ko nga kay Doc Pogi is he's opened up the door. He's opened the door for na possible pala maging rank 5. At sana nga po tuloy-tuloy nito, mas marami ang pumasok sa na maging scientist, magpa-rank sila. Yung mga nasa rank na yung makyat pa, lalo na kanilang ranks. And hopefully, this won't be the last. No? Obviously, we want to have more scientists rank 5s in the months, years to come. Alright, Sec, napapansin ko lang po kasi na talagang full support mo kayo rito. Opo. Bakit po dito kayo parang gusto niyo suportahan ng todo ang ating mga scientists? Sa sarili niyo lang po. I'm a scientist myself. I'm a product ng Philippine Science High School. And even then, alam ko po na hindi madali ang buhay ng isang scientist. Kaya nakaka-relate po kayo sa kanila. Talaga. At syempre, nandiyan talaga yung temptation to seek greener pastures, ika nga. Wala po kasi kayong absence. Pagbibigay ng support sa kanila. So, yun pala. So, timing lang din na ginawa akong co-chair. Ginawa akong chair dito sa Scientific Career Council. And I guess it's my way of giving back as a Philippine Science High School scholar. Hindi man ako naging scientist at ako'y naging abogado at ngayon nasa gobyerno at nasa civil service. I think it's my way of giving back na rin to the scientific community and to hopefully sa trabaho natin we can inspire more to really dedicate their lives, their careers to science and technology. Alright. Last na po, Sec, ano pang maasahan natin sa CSC? Kami sa CSC, hindi lang naman sa science, hindi lang sa scientists, but
it's really our siguro mandate, responsibility, trabaho namin to really invite more qualified Filipinos to join the civil service, the ranks of civil service. So, lagi po namin in-encourage ang mga kabataan ngayon na maging government worker, maging serbisyo sa bayan, pumasok sa civil service. Whether it's the usual route ng civil service or whether it's through the science route. It's whatever you can na makatulong sa gobyerno, sa pamahalaan sa ating mga kabayan. Government's really the way to do it. Although I'm not saying na sa private sector hindi naman pwede. Of course, pwede. Anything you can do to help the country, malaking bagay. But on a wider scale, syempre, if you're in government service, mas marami pa po kayong maservisyohan ng mga kabayan. You know, we're always welcome more people to join the ranks of the civil service. So, nananayahan ko po kayo at one point in your life, sana ay maisipan nyo rin, no? To join the government service and be of true service to the Republic. Alright. Thank you so much po, Sec. Thank Salamat. you. Happy morning sa lahat. Nandito kami sa awarding ng aming mga newly installed and newly promoted scientists sa DOST Scientific Career System. Sana mas dumami pa ang ating roster of scientists, and I hope all our researchers will aspire to become scientists soon in the Philippines. Again, I wish everyone congratulations sa mga new scientists and newly promoted scientists, and I hope more will join the roster of scientists here in the Philippines. Bye! Happy Morning Day from the National Academy of Science and Technology during the investiture of the Scientist 5 rank to one of our scientists in the Philippines. Magandang umaga sa lahat. Andito ako ngayon sa PICC, nagbibigay ng award sa ating mga scientists sa government service na sana suportahan natin at sila ay masisipag at ang ginagawa na ng trabaho ay para sa ating bansa. Miss Horizon. Sir, ano po yung nagbigay sa inyo ng inspirasyon para po maabot yung itong award na to at talaga pong nakakahanga yung inyong mga nagawa sa ating bansa? Yeah, And pakiliwanag lang po muna sa ating mga kababayan kung ano po yung award na nakuha niyo. Okay. Ako po'y na-upgrade bilang Scientist 3. So, itong pagka-scientist ay isang programa ng gobyerno upang ang ating mga public servants ay manatili yung mga, lalo na yung mga nagtrabaho na may technical na nasa science and technology na field. So ako po ngayon ay nag-aaral sa Philippine Rice Research Institute. Ako'y lumaki sa isang community na mahirap. So ang aking tatay ay isang farmer, isang mangingisda din at part-time carpenter. Kaya nung time na yon ay sa kanyang pagsasaka, wala akong makita talagang technical na tulong. Na parang ang kanyang ginagawa ay wala masyadong science. So, noong ako'y makagraduate sa college, isa sa mga pinapangarap ko ay makapagtrabaho sa gobyerno at sa biyaya ng Diyos sa PhilRice. Main commodity natin, staple food natin ang PhilRice. Karamihan sa ating mga magsasaka ay kailangang sumunod, maraming challenges na isa sa mga makakatulong ay yung mga teknolohiya, science and technology. So napapanahon po pati ngayon yun. Alright. Okay sir, ano ang masasabi natin dito sa ating mga kabataan na sana ay sundan pa kayo and meron ba silang dapat ikabahala? Kasi ang ganda rin ng sinabi mo na kayo nga po, ang mga magulang nyo magsasaka pero naging walang imposible, di ba po? So pakisuyo na lang po. So, isa sa mga challenges siguro ngayon ay yung mga kabataan natin minsan
konti na lang yata nagkahilig sa agriculture. At kung titingnan mo yung mga enrollees sa mga universities natin, mababa yung mga enrollees ng mga agriculture related courses. So actually dito sa course na ito ay maraming science, maraming kumbaga pwede nating Abutin. ano ang ating passion for at makakatulong din tayo paano pa mapaunlad ang ating bansa kasi kailangan natin ng maraming mga scientists sa ating bansa. Alright, sir. So, talagang dapat po pala no, na hindi nila huwag sila mag-alala. Kasi iba yung panahon natin ngayon, mga kabataan. Alright, sir. Thank you so much po. At meron ka pa na gustong ipaabot? Okay. Pagdating sa rank, sa kita. Sa mga ating kawani sa gobyerno, Alright. kami mga scientists ay very willing to mentor sa inyo, lalo na mga involved sa technical na work related sa agriculture. Very willing kaming mag-mentor sa inyo kung paano magiging magpasok dito sa scientific career system ng programa ng DOST at Civil Service. Alright. Sir, pahabol pala. And kasi baka akala nila maliit ang kita ng mga scientists, di ba? Kaya siguro ayaw nila or maging magsasaka, di ba po, sir? Okay, pakisuyo dito nga sa po. scientific career system, ang isa sa mga layunin dito para ang sistema kasing natin bago ma-promote ay kailangan may bakante muna sa taas. Dito hindi na kailangan kasi pag masatisfy mo yung requirements sa point system, kahit mababa ang position mo, pwede ka maging scientist. Basta masatisfy mo lang yung mga requirements. Hindi kailangang may bakante muna bago ka mag So, malaking tulong ito financially. In fact, yung Scientist 5 natin ngayon, salary grade 30. So, alamin nyo na lang kung magkano ang sahod noon. Kaya pero sir, bigyan mo pa rin ng idea ang ating mga ordinaryong mamamayan. Ano ba yung grade 30 na yan? O, Ang salary 30. grade 30, Oo. basta lampas ng 100,000 Oh, yan diba? per month. Alright, sir. Thank you so much po and congratulations. Thank you. Maraming salamat. Round of applause. Round of applause. On behalf of the National Academy of Science and Technology Philippines, and as the Executive Secretary, I extend my heartfelt gratitude and sincere congratulations to all the newly conferred and upgraded career scientists in the scientific career system. Dumami na po tayo. Especially, Academician Moji Q. Dalisay Santos, who achieved the prestigious Scientist 5 rank of first in our SCS history. Madami na pong nagpupumilit umabol sa kanya. Tumatakbo po lahat ng Scientist 4. Kinukulit na ako. The scientific career system plays a vital role in our country by recognizing and supporting our government researchers. Their work in research is integral to our nation-building and developmental goals. Recognize science and technology. We hope that with this support, they will continue their research endeavors, contributing significantly to our nation's progress in science, technology, and innovation. I would like to take this opportunity to sincerely thank and commend the service fervently rendered by Bishop Chairman, ang ating pong sariling si Attorney Carlo B. Nograles. At ang aming pong charming, magaling kumanta, na DOS Secretary Dr. Renato U. Solidon Jr. Isa po siya sa mga ulit-ulit, who are serving as co-chairs of the Scientific Career System. Alright, so yan po ang ating mga balita sa siyensya at teknolohiya na kung saan ay naging matagumpay nga ang science career system sa pagbibigay ng tulong sa ating mga conferred career scientists at ang upgraded career scientists at talaga namang nag-mark ito na isang historic milestone at ito ay ang
investiture ceremony, Academician Mojikiwis D. Santos ay talaga namang maipagmamalaki natin sa buong mundo ang kanyang nagawa. At yung Career Scientist 5 ay first time lamang yan sa buong mundo. So yan ay naganap nitong December 11, 2023 sa Meeting Room 5 Philippine International Convention Center sa Pasay City. Kaya na sinundan na rin siyempre yung oath-taking at yung mga event at nag-host nito ay walang iba kundi ang Scientific Career System or SCS at ang National Academy of Science and Technology Philippines. Karagdagan pa para lalong ma-inspired itong ating mga scientists sa ating bansa at mga susunod pang henerasyon kung gaano kalaki yung kinikita ng ating mga scientifico dito sa ating bansa at sila ay may entitled na makareceive ng mga support grants na mula sa ating pamahalaan. At syempre, may representation and travel allowance at Magna Carta benefits. At meron din membership and international scientific organization. Hindi to basta-basta dahil talagang hindi biro. Tulad dito kay Mojikiwis, pinadala siya sa Tokyo, Japan. So, doon siya nag-aral, doon siya nagtapos. At may subscription to scientific journals, publication assistance. So, narito kami mga media na tumutulong din sa ating mga scientists para po lalo silang makilala at yun nga na maintindihan na ating mga kababayan yung mga kanilang ginagawang mga innovation, kung gaano kahalaga yun sa ating bansa, na sila yung inaasahan natin na magbibigay ng solution sa mga problema. Kaya talagang totoong kailangan natin at kailangan din silang suportahan para nga naman hindi umunti yung ating mga scientists dito sa ating bansa at sila pa ay lalo pa sanang dumami kasi maraming problema po tayong napapaharap. Kaya dapat mas marami ding mga scientists. Kaya ito ay malaking bagay yung ginawa ng ating National Academy of Science Technology at ang SCS. So yan, at ang meron pa silang foreign travel assistance at syempre may oral yung kanila palang yung kanilang oral paper presentation ay nasa $3,000 US dollar per scientist. Every 2 years po sila may matatanggap. O diba, so napakalaki. So tumataas po yan. Yung ito nga ay na-develop yung pagtulong sa ating mga scientifico sa ating bansa ay itong sistema na ito noong meron ng total number na 213 noong na-institutionalize pa ito noong 1983 sa panahon pa ni President Ferdinand E. Marcos. Kaya naman talagang ito ay pahalagahan natin ang ganitong mga klaseng mga balita dahil ito lamang ay makatulong din sa pag-angat ng ating ekonomiya sa ating bansa. Alright, so dito nagtatapos ang ating iba pang mga nalakap sa siyensya at teknolohiya at sana'y patuloy pa rin po tayo sa pagsuporta sa ating programang Happy Morning News Online at abangan at malapit na rin po ang ating news website. Ito po ay Lehitimo at nakarehistro po tayo sa kinaukulan kung saan po ay talagang may tutuloy natin ng legit at ang mga nasa likod dito ay mga professionals po sa Happy Morning News Online. Ang ating mga ka-team, meron na po tayo sa Bulacan at may mga reporters na po tayo na nangangalat sa buong Pilipinas. At ayan, ay aasahan natin ang paglago ng Happy Morning News Online para lamang po ay makatulong tayo sa ating mga kababayan na magkaroon din po sila ng tamang impormasyon at makatulong sa pang-araw-araw na ating pamumuhay at syempre po yung pagkakaroon ng ating positibo na pamumuhay din sapagkat napakarami natin mga problemang napapaharap kung paano natin ito na makayanan at matugunan na hindi po tayo nadidepress dahil lahat naman po tayo talagang hindi perfecto pero naniniwala ang inyong lingkod na laging may solusyon at laging may tulong mula sa Diyos. Kaya, at nariyan din po ang ating mga scientists. Kaya pag nagkatulong-tulong po talaga at buksan lamang yung ating isipan at huwag po tayo ma-depress, ay nariyan ang siyensya at teknolohiya kasama ang pagbabasa ng Biblia araw-araw. Para yan po ay medyo basbasan po tayo ng ating Diyos. Alright, so
Meron pa tayong nakalimutan at yung ating teleradyo or hindi natin alam kung teleradyo ba to kasi syempre broadcaster ang inyong lingkod. Anyway, magpapasalamat muna tayo sa DWBL kay Ate Elsa at baka maging ka-partner din natin or what, parang connected pa din, teleradyo and Happy Morning News Online. So, pag-aaralan namin ngayong 2024 kung paano pa natin ito mapalago ang ating pag-serbisyong publiko na makabuluhan at makatutuhanan. Kaya abangan lamang at suportahan lamang itong sinisikap natin na nagsisimula po yan sa inyong lingkod na naging multitasking po tayo na wala tayong kamalay-malay paano gumawa ng mga video report or ganyan guys. Siyempre, broadcaster lang po tayo. Pero inaral po natin yan at inalam. Pero syempre, mas maganda kapag may ka-team po tayo na mas professional at mas nakakaalam sa mga ganitong klaseng technical na pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan upang mas kapanipaniwala dahil maraming mga professional sa atin ngayon at doon sila tumitingin. So, ngayon, itry natin, sikapin natin na maki-level dahil hindi ko kayang i-level na ako lamang mag-isa. Alright, so yan po ang ating sisikapin at sana suportahan po tayo at sama-sama lamang po tayo sa mabubuting bagay at sa makabuluhang bagay at syempre para makamit natin ang quality of life kahit man po ay hindi naman tayo ganun kayaman or mayaman man tayo ay dapat makamit natin ang quality of life. Iba pong ibig sabihin yan. Alright, so ang inyong lingkod magpapaalam na pa-like and subscribe sa lahat ng ating social media account sa Happy Morning Show sa Miss Horizon Chaser. I love you all. At mga dekretong pinairal sa Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin na walang anumang pasubali. Ma'am, picture mo na po. Hindi po. 1, 2, 3, smile. Diba po? Ay, sorry. Kapag awit, let us give them a big round of applause. Science 5 to research personnel. And to introduce, make the presentation on behalf of Academician Euphemio Rasco, Jr., for the introduction of the newly upgraded course under the Agricultural Sciences Division. Today marks a historic milestone. Chairperson Lagrades, Secretary Solidum, Academician Montoya, Dr. Dalmasio, and Dr. Ubilian. Dr. Santos is Supervising Scientist Research Specialist for the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. Santos, or Doc Muji, is a fisheries scientist and marine biologist utilizing widely recognized resource assessment and policy studies to support fisheries management and aquaculture. This 5 ranked on October 23, 2023 Sciences from the Tokyo University of Marine Science and Technology. He has authored and co-authored over 100 scientific articles, book chapters, and books, and is currently the editor-in-chief. Tingin po sa camera. Smile. Dito po naman ha. Smile lang. Iwan Bulacan. One Cavite. Okay na.
sees we all for our concerns. I have always believed that issues that beset the country's fisheries and water resources, a Filipino scientist, inviting you to join my journey as I unfold the significant chapters and milestones of my life. I was born in Baguio City, but grew up in Florida Blanca, Pampanga. My parents, Juanario and Lupe, were both working at the Department of Agriculture, Region 3 in Singapore. My dad is a cultural technician, and my nanay is a HR person. At the University of the Philippines, College Baguio. And after graduation, armed with a UP education, and with the example and advice from my parents to go serve the government, I applied and got accepted to the Bureau of Fisheries and Water Resources, BFAR, in 1995 as agriculturist. With a promise to my parents that I would become a doctor one day in any form, I pursued my master's and PhD degrees at Tokyo University of Marine Science and Technology in Japan as a Japanese government scholar under the mentorship of Professor Takahashi Aoki and Professor Ko Uromo. There I specialized in applying genetics and molecular biology to aquaculture and fisheries. In returning my research work and advocacy at the National Fisheries Research and Development Institute and at the National Academy of Science and Technology and other institutions and partners until this day. My research interests span a wide array of topics in fisheries science and applied marine biosciences. I've had the privilege of authoring more than 100 scientific articles and working and collaborating. Beyond the accolades, receiving this position is an opportunity to serve the greater good. And as I continue to explore the vastness of our oceans and help our fisheries, I'm grateful for the recognition and support that's fueling my passion. Thank you for being part of my journey. Together, let's continue making a difference for our country and for humanity. Of our first ever Scientist 5 rank. Call on stage, Attorney Carlo Aino. Official na. Ako si Bujikiwis Dalisay Santos. na hinirang sa katungkulan bilang scientist 5. Kasiyawan na ako ng Diyos. Kasihan nawa ako. Congratulations. Can't really describe yung nararamdaman ko po ngayon, especially hearing the messages from our Lodi Scientist 5 in the country. And as others would put it, I am and in the universe. Because really a position unique to the Philippines. Well, I'm happy receiving this with my family, my wife, Mickey, and my son, Iseki Noah. They're here. My daughter, Winona Hope, is UPLB, could not make it. But just want to thank them for their sacrifices. You know, in 2002, when I received news that I got a Japanese scholarship, I had to make a difficult decision if I'm going to push through or not. Because at that time, my wife is undergoing treatment for stage 2 brain tumor. She's good right now. It was a difficult decision, but she wrote me a letter to help me decide.
And to this day, I have her letter. Hindi ko na po babasahin lahat kasi yung iba medyo secret. But she told me, well, I still believe that prayers can move mountains. I refuse to get sick para sa inyo nila ko and Noah. Kaya lumalaban ako. Don't worry about me na alis ka and me undergoing treatment. I can manage. Basta wait mo ako dyan. So, then on, I went and studied in Japan. Now, so thank you, Mom, for your sacrifices. I'm happy because my dad and my nanay are still alive to see this milestone, albeit online as they could no longer travel far. Daddy, nanay, pauwi ako dyan mamaya sa Pampanga. It's my nanay's 82nd birthday tomorrow. So, thank you again for their sacrifices. I'm happy because I get to thank many people who were part and parcel of this achievement. My former supervisor, Bossing Noel Baro, I invited him, but busy siya sa kanyang consultancy, could not make it. Who believed in me, mentored me, stuck his neck out so I can pursue my MS and PhD. It was a straight MS PhD. And at that time, it was, if you don't have the support of your supervisors and directors, you cannot go that long. So thank you very much. Of course, our previous directors, NFRDI directors, and special mention our current director, Ma'am Lilian, for the support. My colleagues at NFRDI, shout out to my staff sa training division. Kaway-kaway naman dyan. Kasama po silang gumawa ng madamdaming video. And to my former current research assistants, students, partners, collaborators, and many more. I'm happy because I'm able to experience firsthand the blessings of the man above who make all things possible. However, at the back of my mind, I'm in a bind. Well, nabanggit na po kanina, for the past 40 years since the creation of the scientific career system, this is the only time that the rank of Scientist 5 has been conferred. I heard there were some attempts, but they were few and far away. By this time, hundreds na sana ang Scientist 5. Sana hindi ako yung first. For the past 40 years, the total conferred career scientists has not even reached 200. And only 74, tama ba, are active today. For context, the Philippines has a population of about 117 plus million Filipinos. Saying 74 out of 117 million is insignificant is an understatement. The good news is that we have made great strides in recruiting more. When I joined SES about 10 years ago, we were only about 14 active. And marami doon actually retiring na. Now, we're actually double yung active. The outreach and mentoring programs of the SES Secretariat, headed by Ma'am Ning, together with active and retired career scientists, are bearing fruits. The SES Council is very supportive and ever present. Even the Department of Budget and Management is fully on board. Budget for salary, you ask? No questions. But we need more scientists in government and elsewhere. And this is a challenge to myself and to all of us. We need more scientists that find the right information for effective policies and the technologies that will boost our country's productivity. Specific to my field, we need more scientists to secure our food supply to where our people are able to buy and enjoy the most fresh and delicious food our oceans and aquatic ecosystems can offer at affordable prices. Only with a strong S&T base, with an army of experts and scientists, will our country move upward towards developed status, where most, if not all of its citizens are free from poverty
and its environment truly sustainable. Muli, maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinong mananaliksik. Mabuhay po ang Pilipinas. Thank you, and again, congratulations, Academician Santos, our first ever Career Scientist 5 in the Philippines. Totoo nga ho na behind every successful man, Doc Pogi, is a remarkable woman, contributing to his achievements and shared success. Ayaw. Smile po. Ano pa, ma'am? Okay na po. Thank you to the SCC. Dokmin pa. Ano si Dokmin? Ano? Dokmin ka, Dok. Pogi. Doc Muji, follow niyo po. Ayan, Moji. Alright, thank you so Happy morning, Mr. Horizon. Please visit the Samjang restaurant. Thank you for coming. happy morning. Hindi maaasahan natin sa taong 2023 pa para sa pagsulong ng mga First time ko to. Makikita natin talaga